Pwedeng sabihin mo to sa kanya, ang puso ko'y nahihirapan na. Ano pa ba ang pwede kong gawin na uubra para maakit siya? Buksan mo, papasukin ako, bulaklak para sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo? Buksan mo, papasukin ako, may tsokolating dala. Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko, sinta. Na paraan kita tuturo ang nakaraos. Bakit ka nagparamdam? Siguro di na kayo nilanggap, kaya di niya alam ang iyong halaga. Kung gaano ka kalinamdam, iwasan mo pang matakap na di halata. Ang hirap ng magpabaya kapag tawag na ng laman ng nagbansa. Makibang langit o parang walang langaw. Mata sa mata, bibig sa bibig. Mga ingay na tayo lang dalawa nakagingay. Hello mga kaparmlat, nandito po tayo ngayon sa bayan ng Santa Elena, kung saan meron po tayong saan ko ba ito ng Santa Elena? Ayan, meron po tayong 4 hectares na farm lot na nyugan at palayan. Siya nga pala mga farm lot, shout out po sa mga buyer natin, sa mga naniwala at nagtiwala sa atin itong nakaraan po sa mga beach for sale natin. Yan, sold out na po yung vlog 201 natin at yung ating vlog 195 mga ka-farm lot. At sa mga buyer po naghahanap pa ng mga beach lot for sale, yan, message nyo po ako kasi may mga available pa naman tayong naka-upload. Yan, para mas malaman natin kung ano yung bagay at pwede kong i-look po. So ayan mga ka-farm lot, balik na tayo sa property. Ano po? So, ito mga ka-farm lot, ito yung pagitan niya dito hanggang doon kay tatay. Ayan si tatay. Yun. Naihi. Kita. Naisub ko. Ayan, naihi pala si tatay. Ito mga kaparmlat, sakop na po itong kubong to. Ayan, tapos yun, nandun si tatay. Yun nilalakaran niya, yan po yung hangganan. So itong lahat na to, yan, hanggang yan po ang boundary. Yan. Yan po yung sakop. Tapos ang good thing po dito, hindi lang palayan, may nyugan ka pa. Ito yung sakop po niyang mga nyugan. Ayan. So, mula yan dyan mga ka-farmlat. Itong bagong tanim na pala, hindi na sakop. Dito lang mananabi. Yan. Tapos itong nyugan na to, sakop. Yan, itong mga pitak ng palayan na to. Yung malalago po yung ano, hindi nasakop yan. Ayan, hanggang doon lang po sa may plug na puti. Yan. Hanggang doon sa nilalakaran ni tatay, no? Ayan. Tapos, ito may kubo na siya dito mga ka-farmlat. So, napaka haliwalas po dito. Yan. May kubo. Tapos, yung kalsada nito mga ka-farm lot, yan. Ayun lang po. Mga 200 meters mula po dito sa pwesto natin, kalsada na. So, yung linya ng kuryente nandun din. So, mula po dyan sa may motor na yan, lahat ng dadaanan natin palabas hanggang highway ay sementado. So yung distance po nito sa town proper, mga 15 minutes drive to 20 minutes drive. Sa right of way naman po, eto, hindi nga lang pasok sa sakyan, pero pwede naman po mag-park na lang doon. At hanggang dito po yung maglalakad na lang, doon na lang makapark. Yan. Ito yung dinadaanan ng mga may property dito. Ayan. Ayan mga farmlet, meron tayong 4 na hektaryang palayan at nyugan. Kasama natin yung mismong may-ari. Tay, sa inyo po nakapangalan yan? Itong po nito? Ah. Ay, doon po sa binilang po. Hindi po nakatransfer sa akin. Ah, yun. Nabili lang po pala ito ni tatay. Bali, ang saktong sukat nito? 4 na hektarya. Mahigit-higit pa nga. Anong title po nito? Cloa o TCT o CT? Gawa ng ang ano po nito, deklarasyon lang. Ah, tax deck to. Oo. Wala pang title. Panang
panahon pa ni Senior Marcos. Ah, okay. Tax deck pala to mga ka-farmlat. Ano kaya tayo? 72? Yung papel na concept. Security. Ito dala yan. Alin po? Yung dala. Ito? Nyugan at palayan po ito. Kuwang tagabayan. Nagtatalok pa nga kami doon sa isla. Punta nga rin dito. Ganda raw nga ng pasto at malapit sa kasata. Ito, puro ano ito, pababang ito. Gawain tubigan. Yung mga bangkala na yan, nara. Yung nga nung una, maraming kahoy. Yung nagkakulat sa tingkat. Ha? Alin pare? So pare, aking pinatay yung mga ibang kahoy. Di abot pa yan dyan. Apa. May ano yun. Mas 4 na yung mainit pa rin eh. Punta yan dyan. Umpisa doon. Sa aking kubo. Ayan mga ka-farmlat, so ito yung property natin. No? Nyugan. Kasama po itong kubo, ito yung pagitan niya. Ayan. Hanggang dun po mga ka-farmlat. Tapos papaganon po siya hanggang dun sa may puting tela na yon na bandera. Tapos yan, sako po yan. Ayan. Tapos ito naman po yung daan papunta ng kalsada. Ano po? So tutukan po natin yung daan. So matatansya natin yung minuto. So estimate ko lang dyan mga ka-farmlat ay ano. 200 meters. Yan, yung layo. So ang aliwalas po dito, yun ang kagandahan talaga sa mga palayan, no? Ganda. And mga farmlat, yung may kubo na yon, start na po yun ng property. So yan po yung daan. Yan, mula dito 100 meters hanggang kubo. Tapos mula sa pwesto natin 100 meters hanggang kalsada. Doon po sa may mga tao na yun na nakapark yung sasakyan ko. Nandyan po ang ating kalsada. Bali mga ka-farmlat, yung kalsada natin, ito po siya, no. Barangay road po ito, mga 1.5 or 2 kilometers, provincial highway bypass highway na po yan ng Santa Elena going to Kapalonga. So kung gusto nyo maligo sa beach, malapit-lapit din to sa mga beach, siguro mga 20 minutes drive na sa mga beach ka na. Sa town proper siguro mga 20 minutes drive din. At yung property natin mula dito sa cemented road, yun lang pong kubo na yon, mga 200 meters na lakad. Yan. Yan. Yan pong kubo na yan mga ka-farmlat. Yan yung ating property. So ito yung daan niya papunta dun sa lote. Ayan. So ito yung ambience dito. So probinsyang probinsya po. Ayan. Hello mga ka-farmlat. After natin mabisita yung 4 hectares na nyugan at palayan doon, dito naman meron din pong binibenta. Una-unahan, dito po sa kalsada nito, meron tayong titingnan na 2 hektarya. Ang good thing, bukod dito sa 2 hektarya, may 200 square meter dito na tabing kalsada na lote pa. Ayan. So, pwedeng may lote ka doon tapos dito ka magbahay sa tabing kalsada. So, check natin mga ka-farmlat. Ayan. So, ito yung dadaanan natin pababa doon sa property. Napasabak tayo ngayon sa mga farmlat ah.
kasama na yan. Ito, sakop na. Tapos na ito. Ibig sabihin mga farmlot, mga 50 meters na lakad lang galing doon sa cemented. Lote na. Tapos, parang overlooking po siya, oh. Yan, may mga nyug lang kaya hindi natin kita yung view. Pero, nyugan po pala ito. Malapit lang, goods po yung property mga farmlot kasi. Malapit lang sa cemented road. May linya ng kuryente rin. Tapos, dahan-dahan bumababa. Ayan. Ayan. Pagdating sa baba mga farmlot, pantayin na siya. Medyo masuka lang siya, oh. Pero puno po ng nyug. Ayan. Po yung mga nyug. Ayan. Marami naman po siya mamunga. Yan. Yeah. So, hindi siya maganda sa camera kasi may masukal-sukal po siya. Pero pag nalinis po ito, maganda-ganda to kasi pantayan po yung nadadaanan natin. So, yan mga kaparmlat, ito yung bandang gitna ng property. So, maganda naman, maraming nyog. Maaliwalas naman po dito sa bandang gitna na to. Ayan, medyo yung mga nyog niya, medyo matataas na rin po. Ayan. Nasa gitna pa lang tayo. Sa una-unahan pa yung property, yung ibang sakop ng property. Ayan. So nakikita ko pong fruit bearing trees lang ay mangga. Yan. Tapos may mga gabi. May gulay pong gabi. Ayun yung mga gabi. Yan, mangga pa rin to. May bayabas po. Yan. Mangga. May mangga po ulit dito. Isa, dalawa, tatlo, apat na mangga. So yung pagitan niya mga kaparmlat, lalao na. May mga sasa. Yung nipahat, yung ginagawang pawid. Matataas na po halos yung mga nyug dito. Kaya kung magbabahay kayo, may pwede kayong maging materialis na.
Ayan. Isa ko po pala siyang lalao ito. Yan, may mga nyug po tapos pero sako pa tong mga sasa. Kaya kung magagawa ka po ng pawi dito, pang materyales sa bahay, pwede rin. Ayan. So kung mahilig po kayo maghuli ng alimango, yan, pwede po yan. So, ayan mga ka-farmlat, hanggang dito na lang yung upload natin. Bali, dalawa po yung na-tripping natin. Isang 4 hectares na tax deck na naghahalaga po ng 4 hectares na tax deck na naghahalaga po ng 2,050,000 pesos po per square meter. Ito po, medyo mahal kasi titulado. 2 hectares po ito. Nasa halos 1 million po ang isang hektarya. Ayan mga ka-farmlat. So, ang title po nito ay buhay po yung nakapangalan sa title. Kaya ayos po yung title ito. Kaya lang yung nasend po sa akin is Klowa title po ito. So ayan mga ka-farmlat, maraming salamat po.